Nagbawas ako ng LBR. So recently, ang nakikita ko, para lang ma-share ko sa inyo, merong iba sa inyo na ang item ang nakalagay sa Masimemo, ang discount na installment ay applicable lang until 6 months, 0%. So yung discount, ibinibigay ninyo ng panghanggang 12 months. So malamang marami sa inyo baka hindi napapansin, ang nasa isip kapag may discount ng pang-installment, ang iniisip kaagad, applicable siya hanggang 12 months. So titingnan ninyong mabuti yung Masimemo kasi baka mamaya naka-indicate sa Masimemo 0% up to 6 months only. Okay? Kasi ang nadali nito ay si Lennon at saka si Osang. Yun, pinakamadalas na nangyayari. May time na may mga pagkakataon na ah, may nakalagay din na discount is for straight payment except 0%. Yun, hindi rin yun napapansin. Okay? Pag kasi dalawa, ang nakikita nyo discount, dalawang column, automatic alam nyo agad na ang item is pwede sa installment. Pero ang sunod nyong i-check is kung yung installment ba na yon is applicable hanggang pang 12 months. Kasi kapag hanggang pang 6 months lang, so LBR talaga. What if halimbawa yung discount na yun ang nakalagay ay 2,000? Oh, literally yung 2,000 may LBR. Kasi nga, pang 6 months lang siya pwede. Pang hanggang 6 months lang ibinigay ninyo ng pang 12 months. Oh. Kaya titingnan ninyong mabuti. Yan ang isa pa. Pag zippers ba tinatanong mo? Oo, pag 6 months sir, pero na zippers ng 12 months, meron 12 months. pwedeng 12 months, pero walang discount. Oo, hindi nyo siya bibigyan ng discount. Kasi ang nangyari, doon kay Lennon at saka kay Osang, isinipierce nila. Lumabas siya na applicable siya for 12 months. Pwede naman talagang kuhanin ng customer ng 12 months, pero hindi nila ma-avail yung discount ng installment. Kasi nga, pang 6 months lang yon. Okay? So, malinaw. Morning team, malinaw kasi naka-record ako para makita rin ng morning team. Okay? Ngayon, eto pa. Balikan ko yung regarding dun sa gwardiya. Na di ba sinabi ko sa inyo na kapag malian po na sa inyo, yung sa tingin nyo malian po na sa inyo, sa akin kayo lalapit. Wag na wag kayong makikipag-away sa gwardiya. Okay? So ganito, same thing goes with the outright. Hindi ko sinasabi na meron kayong sinisigawan sa outright. Pero ako nakikisuyo sa inyo, ang outright, irespeto nyo naman. Hindi na bilang kung ayaw nyong irespeto bilang katrabaho, irespeto nyo naman bilang tao. Okay? Ano ba ang sense ng opening team? Akala nyo yata kasi ang opening team, basta lang yan dinelegate kapag wala pa ang officer. Ang opening team kasi, delegated yan ng area managers at approved ng executives kasi sila ang mananagot pag halimbawang may bumisita tapos magulo ang sistema nyo sa tindahan. Ngayon, ang tanong ko, pag halimbawa ba pinagalitan sila, sasaluhin nyo ba yung galit nila? Hindi naman kataasan, tatawa lang kayo. Dahil kayo ang napag-abutan tapos ang papagalitan ang rank and file. Eto, hindi ko kinakampihan ng rank and file. Hindi ko kinakampihan ng outright. Kasi kapag ang kayo may nakitang mali sa outright, pinapagalitan ko rin ng outright. Pero ang sa akin lang, pag-aralan niya, hindi pag-aralan. Kung tutuusin, dapat hindi itinuturo sa inyo yun. Re-respetuhin nyo ang outright. Hindi ko hinihinging dakilain ninyo o sambahin ninyo ang outright, ang TL, or kung sino pa mang outright employee, pero ibigay nyo yung respeto. Kasi alam mo ang tutuusin, meron sa inyo, actually may apat. May apat na pangalang nangingibabaw. Na kapag pinupunta ng outright, ang yayabang.
Tsaka kung iisipin ninyo ha, ganito lang kasimple. Nung kayo ay nag-a-apply, syempre natural, ang babait, nag-a-apply eh. 'Di ba? Nung kayo ay nag-a-apply, lahat ng kabaitan ipinapakita ninyo. Tapos binigyan namin kayo ng pagkakataon para maging part ng team. Kasi nakikita namin na during your application, nandun yung sinseridad ninyo na makapagtrabaho. Oh. Tapos nung nabigyan kayo ng pagkakataon, naging regular employee kayo, ang yayabang ninyo. Yung parang tipong kahit tingnan kayo ng outright, kahit punahin kayo at kahit sitahin kayo, hindi kayo magpasindak. Eh kung tutuusin yung pagrespeto nyo sa outright, pagrespeto nyo na rin sa akin eh. Kasi parang sila yung pinagkatiwalaan ko na magbantay sa inyo habang wala ako. O di ba napakalinaw na kapag kayo, hindi kayo nagpapakita ng respeto sa outright, parang binaliwala nyo na rin yung respeto nyo sa akin. At saka alam nyo sa totoo lang, para lang sa kaalaman nyo ha, pati opening team para lang sa kaalaman ninyo. Marami sa outright pinagsasabihan ko, wag na wag sasama sa inyo sa labas. Bakit? Kasi pag nagkakasama-sama kayo sa labas, nawawala yung wall eh, sa pagitan ninyong dalawa. Parang pakiramdam ninyo, tropa nyo lang ang outright. Kaya kapag nakitang may ginagawa kayong mali, wala kayo sa pwesto, pag-alagala kayo, nag-groupings kayo, nagchichismisan kayo, nandun yung pakiramdam tuloy ng outright, nakakahiyang sitahin. Kasi kagabi lang kainuman ko yan. Nakakahiyang punahin. Kasi kung isang araw lang kasama ko yan, nagpunta ako sa mga yan ng piyestahan. Kaya para sa kaalaman nyo, talagang ang marami sa outright, pinagbabawalan ko na sumasama sa inyo. Kasi nga, ang nagiging sistema, nagiging komportable kayo sa isa't isa. Tapos yung 4 na pangalan na yon, ay talagang every time na magtatanong ako, sir, sadya naman, pag pupunahin ninyo, tatawanan lang kayo. Tapos parang sila pang matapang. Samantalang nung nag-a-apply, parang kulang na lang ibigay ang kaluluwa, mabigyan lang ng pagkakataon. Tapos ngayon konting tingnan kayo, hindi kayo makuha sa tingin. Konting pagsabihan kayo, ang yayabang ninyo. Gaya niyan, magde-December Paano kaya halimbawa lang? Paano kaya pag naisipan ko wag na tayong magsama-sama sa Pasko? Kasi sakit na kayo sa ulo. Wag na natin paabutin ng Pasko. Paabutin pa natin ng Pasko lagi kayong sakit sa ulo. Paano kaya kung hindi ko naisipin kung ano yung pinagpapaguran ninyo sa trabaho? Kung bakit kayo nagtsatsagang nakatayo? Kung sino yung pinaggagamitan nyo ng sahod nyo, ng pera ninyo? Kung gaano kayo inaasahan ng pamilya nyo? Bakit ko pa iisipin? Kapwa empleyado nyo, kapwa outright ninyo, hindi nyo marespeto. Naging regular lang kayo, ang yayabang ninyo. Ito pa isa opening team. Ito nasabi ko na to sa closing. Sinabi ko sa closing nung nakaraan, ang tindahan kahit ang liit, mahirap kapag solo. Kasi ilang functional department yan na hinahawakan ko. Kahit nga pag day off ako, hindi ako natatahimik Tatawagan ako. Natural, sasagutin ko. Kasi ang lagi kong iniisip, baka may problema kayo. Nung nakaraan nga, na-share ko na rin to sa closing. Nung nakaraan, si Jello, merong problema. Tinawagan ako, sir, okay lang ba? Sir, mahihintay niyo ho ba? Iniintay talaga kita. Hindi ako makatae kasi hinihintay kita. Kasi lipad ang utak ko kahit day off ako. Dahil iniisip ko, baka magka-problema kayo.
Kaya ang laking bagay na para sa akin, yung mabawasan ng sumbong. Kasi yung pagdadating ka pa lang, may magsusumbong na. Tapos bago ka umuwi, may magsusumbong pa rin. Tapos ang isusumbong ay dahil sa ang yayabang nyo na. Yun lang naman ang sa akin. Ang opening team, hindi basta opening team yan. Akala nyo ba kung gaano kahirap sa mga yan ang magkargo nang wala pang officer, tapos iniisip nila na kapag nagka-problema, sila ang sasalo ng sagot ng problema? Tapos simpleng tingin, simpleng salita, hindi kayo makuha, hindi kayo matinag. Lalo na yung 4 na pangalan na palaging nangingibabaw pag naririnig ko. Na hindi raw kayo pwedeng punahin. Ngayon, nasa sa inyo na kung sino yung 4 na yan. Hindi kayo pwedeng punahin. Pag pinuna kayo, tatawa lang kayo. Pag tiningnan kayo, kahit maghapon kayong tingnan, hindi kayo matitinag sa kung anong ginagawa nyo. Hindi yun, mag-isip-isip kayo. Kasi okay lang naman sa akin. Kung hanggang November na lang kayo, walang problema. Kasi yung tutuusin, ayaw kong darating ako sa ganung point eh. Yung gagawin ko ng paraan para hindi na tayo magsama-sama. Sige na.